Hello guys! Welcome back to my vlog and welcome back to my channel. Nandito naman ako sa bahay namin sa probinsya and today is the day na magiging 10 na ang ating PisoNet units. So from 4, naging 6 at ngayon magiging 10 na siya. Kaya samahan nyo ako at iset up natin at ilipat natin yung mga unit sa bago natin paglalagyan. Alright, so bago ang lahat, huwag po natin kalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel, Urban Raketero. And click mo na rin yung notification bell para every time meron tayong bagong upload, lagi po kayong updated. Okay, so ito yung bago nating bili na PisoNet unit. So 4 po yan. Tapos yan yung mga monitor and keyboard nandyan na rin. So iba siya, kung mapapansin nyo, iba yung design niya at iba yung coin slot niya compared sa una nating nabili. Kasi meron akong nahanap na partner na bagong magbi-build. Ang good news po niyan, guys, sa mga nag-i-inquire po sa akin kung nagde-deliver daw po ako, good news kasi pwede na tayong makapag-deliver kahit saan, nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Pwede na tayong makapag-distribute po ng PisoNet sa mga gusto rin mag-start ng ganitong klaseng negosyo. So PM nyo lang po yung page natin, Urban Piso Wi-Fi. So pwede na rin kayo mag-inquire doon. Tsaka sa page na rin sa Urban Raketero kung gusto nyo mag-inquire about po sa specs and kung magkano po ang prices ng ating PisoNet. Dito ako sa shop, time check natin 10 AM. Wala pang tao. Kanina meron, puno yan. Siguro pumasok muna sila. So meron tayong isa. Ipakita ko sa inyo yung lilipatan natin na pwesto. Unfortunately, kailangan nating lumipat. Katabi lang naman. Yan. So, ito yung lilipatan natin para kumasya yung 10 units. So sinabi ko doon sa last video, doon ko sana nalalagay sa kabila. Kaso may konting problema. Tsaka parang nahaselan ako. So dito, swerte naman. Sa kamag-anak ko rin naman to, swerte, pumayag na finally. Ito talaga yung una kong dapat paglalagyan. Mas maluwag yun sa kabila kasi mas open siya. Pero to, kasya rin, maluwag to actually. Maluwag pa rin siya. Kasya rin ito siguro mga... Nasukat na namin to, parang kasya hanggang 12 to 13 units. Kaya tamang-tama lang. Bumili ako ng pintura, bali magdi-DIY lang ako. Pintura ako ng puti para naman maganda sa mata. Hopefully matapos to habang nandito ako sa amin kasi ilang araw lang ako. So inantay lang namin yung availability ng karpentero. Pero sabi pupunta daw today. So alas tapos na. Tingnan nyo na lang. Diba? Kanina walang kulay, ngayon puti na siya. So mas maliwanag. Hello guys, time check 7:30. Sinabihan ko na sila na huwag na maghulog dahil ililipat na. Okay, wala nang tao. Simulan natin maglipat. Papatayin ko muna yung PC. Turn off lahat. Ayun. Yun, tumunog na. Tumunog na. Wala na, mamatay na sila. Tapos na kayo magtanggal. Wala nang computer. Natanggal na rin yung mga linya na kuryente. At ililipat na sa kabila. Ito na naman tayo. Mekos na naman tayo guys. Kung natin kung magkano ang ating pinita. Actually maaga pala to. Saturday ngayon. Kasi nga sarado bukas. Ayusin yung bagong pagpapestuhan. Pabali 6 days lang. Okay guys, so tapos na kami mag-coins out. Naka 3.9 lang kami kasi 6 days nga lang. Tsaka maaga kami nagsara. So dapat around 4,000 pa yun. So kung bukas pa kami siguro mga ano yun, mga almost 5,000. Mga 4,500, 4,700 ganun. Anyway, next namin gagawin is ito. Bumili ako ng mga universal coin slot. Magpapalit kami from S-type
2 universal coin slot kasi since magiging 10 na yung units namin, talagang challenge na yung mag coins out kahit meron pa kaming coin counter. So imagine meron kang isang planggana na piso, tas kailangan mo siyang buuin para 'di ba maging bills. So yun, kaya nag-decide ako na magpalit ng universal coin slot. And gagawa ko to ng another vlog, ano yung advantage and disadvantages ng S-type versus universal coin slot. So abangan nyo po yun, okay? So ayan, kasama ko si Mikey. Paano, magpapalit muna kami ng coin slot. So ilan yung kaya namin palitan ngayong gabi, kasi gabi na yan, oras naman, 9 o'clock na. So dito sa probinsya, pagdating ng ganitong oras, sobrang tahimik na. So natanggal na namin. Pakita ko lang mabilis bago kami magpalit. So ito yung dulo nung ito yung dulo, ito yung pang-connect nung para sa S-type. Ito naman yung para sa universal. So pansinin niyo magkaiba sila. So testing muna ako ng isa. Pag successful, gagawa ako ng full video paano palitan. Yes sir, nakatapos kami ng isa. Nakita nyo So madali lang naman siya kung ano yung kulay niyan. So 'di ba puti, pula, tsaka black. So yung connector niya, same lang din, i-connect nyo lang. So hindi namin nakunin yung paghinang kasi para kaming tanga. Pero success naman. Matatry natin. So buhay mo pre. Ayan Okay. Pasalo nga pre. Ito, quantum to. Quantum. Hindi to tatanggapin. Dapat hindi tatanggapin to. Okay? So, wala na magre-reklamo na nakainan sila. Meron tayong piso. Piso. 5 minutes. Isa pa. Piso pa ulit. So, nabuhay na yung monitor. 5. So, dapat magiging 25. 25 plus 9. 34. Ayun, 34. Lumang 5. 59. Ito, 50. So dapat 109. Ayun. Tama ang counting. And then token. Hindi pa tatagdating. Ayos, success. Success. 1 down. Good job. Tapos din guys, tapos na sila gumawa. Ayun Medyo yung magkaiba lang yung design. So mangyari, ayun yung bagong units, nakataas siya sa yung 5. Yung isa naka-ready na, naka-mount na. Kasi yung mga dating units, ganun pa rin sila yung style nila kasi hindi na pwedeng lagyan ito kasi may bintana. Tsaka lalagyan ko siya ng exhaust. Pero maganda kinalabasan Tapos mas maluwag siya compare sa doon sa naon nating pwesto. Nakakabit na rin yung ceiling fan, ay mga clip fan. So gagawin ko naman next, lilihain ko muna to kasi hindi ko to napinturahan hindi ko na varnishan to bago palaruan kasi nga nung nakita lang ginagawa na, wala na, gustong-gusto na lang paglaruan kaya ayun, ito nangyari. Diba? Pansinin nyo, ito yung bago, ito yung gamit na. So nangitim na siya. Lilihain ko and then babarnisan ko siya. Nice. Ayos. Hello guys, welcome back. Pabalik na ako ng Manila. Unfortunately, hindi pa namin natapos ang aming pagsiset up. So hindi ko masasaksihan ng reopening ng aming shop. Kasi medyo na late na nakapag-start mag-wiring si Kaambal na merong lakad, which is walang problema naman. So hindi ko lang maabutan yung reopening, pero hindi ko kailangan mag-alala kasi
andito naman si yung mama ko tsaka si Mikey na mag-supervise ng mga ginagawa pa. But overall, maganda yung kinalabasan, di ba? Compare nyo yung dating, yung bago ko pininturahan and after. So ito na yung mga units na lagay na natin. Ito yung bagong units natin. 4 yan. And then yung luma na pang 5. Then the rest dito sa 5. So 5. Yan. Tapos nakakatuwa kasi sobrang excited ng mga players na nandito. Although hindi ko kilala lahat. Wala na sila eh. Kanina as early as 6 AM, 7 AM talagang nag-aantay na sila. Kasi kahapon ko pa sinabi na maayos ngayon. Kaso hindi pa rin nga. So yung iba umuwi muna. Pero sobrang excited sila. Anyway, makikita naman sa CCTV once nag-operate na siya today. Estimate natin mga 4 PM kasi ngayon is 2 PM. So kailangan talagang bumalik na Manila kasi meron pa akong pasok mamayang gabi. Pero yun, 4 PM tingin ko kaya na to. Bali sinet-up ko naman na sila, lahat nakakabit na mouse, keyboard, yung CCTV makikita ko na agad siya, 'di ba? Once na nag-online, then makita ko na agad. So babalik pa naman ako dahil hindi pa rin siya tapos, hindi pa rin siya 100% complete. Kasi meron pa akong naiwan dito na coin slot. So meron pa akong natirang tig-piso. 'Di ba nagpalit kami nung isang gabi, pero kulang kasi ako ng connector. Pero yung coin slot ko kompleto na siya. Ayan, ito na yung yung tirang units natin. Ayun, so yun man yung update natin sa ating newly renovated at bagong lipat na PisoNet. So, salamat sa suporta, guys. Ito si Boss Mikey bago tayo magpaalam. Ayan, so siya muna yung mag-handle habang nasa Manila ulit ako. So that's it guys, until my next video. Thanks for watching.